Kung nasa edad ka na ng 50 pataas, baka iniisip mong tapos na ang yugto ng pagkatuklas. Ngunit ang totoo, dito pa lang nagsisimula ang pinakakritikal na bahagi. Ako'y 80 taong gulang na ngayon. At kung mabibigyan lang ako ng isang pagkakataon na bumalik sa nakaraan at makausap ang sarili kong nasa kalagitnaan ng edad 50, may ilang mahahalagang salita akong ibubulong sa kanya. Dito sa Pilipinas, madalas nating naririnig ang mga katagang tulad ng, bahala na, ganyan talaga ang buhay, o sana all. Pero sa karanasang taglay ko ngayon, masasabi kong ang mga salitang iyon ay minsan hadlang sa tunay na pag-unlad. Sa halip na sumunod sa agos, bakit hindi natin tanungin ang ating sarili? Ano ba talaga ang gusto kong maranasan sa nalalabing taon ng aking buhay? Ang video na ito ay hindi lamang kwento ng isang matandang lalaki, ito'y gabay para sa iyo na nasa gitna pa ng iyong lakbayin. Maglalakad tayo sa mga aral na hindi mo mababasa sa libro, mga pananaw na hinubog ng oras, pagkalugi, tagumpay, at katahimikan. Sa mga susunod na minuto, maririnig mo ang mga pananaw na bihira mong marinig mula sa bibig ng isang taong may 8 dekada ng buhay sa likod niya. Mga paalala tulad ng halaga ng pagtulog, kung paanong ang tahimik na pag-iisa ay minsan mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong seminar, at kung bakit ang simpleng lakad sa palibot ng barangay tuwing umaga ay maaaring magligtas sa iyong kalusugan. Alam ko na maraming Pilipino ang abala sa trabaho, sa pamilya, sa pagbabayad ng utang, sa pangarap ng bahay at lupa, pero kung minsan, sa gitna ng mga mithiin, nakakaligtaan natin ang sarili. Kaya habang maaga pa, habang malakas pa ang iyong katawan at malinaw pa ang isip, makinig. Dahil baka may isa sa mga aral dito na magsalba sa iyo mula sa parehong bitag na bumihag sa marami. Kaya, huwag ka munang lalayo. Hindi ito ordinaryong payo. Ito ang koleksyon ng mga aral na pinanday ng panahon. Kung nanonood ka ngayon, baka ito na ang senyales na matagal mo nang hinihintay. Handa ka na bang pakinggan ang sarili mong hinaharap? Tara na, magsimula tayo. Iwasan ang mga ubo sa iyo, alituntunin sa kalusugan ng isip at katawan. Isa sa mga pinakamatinding aral na natutunan ko habang tumatanda ay ito, hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka lumalayo sa mga taong nagpapabigat sa iyo. Sa kulturang Pilipino, natural na tayo ay masyadong mapagbigay, masyadong maunawain. Pero sa edad na 80, natutunan kong ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagiging matapat sa sarili. Kung may taong palaging nagdadala ng problema, reklamo, o negatibong enerhiya, huwag mo nang pilitin. Ang oras ay mas mahalaga kaysa ginto, at hindi mo na ito mababawi. Kaya i-invest ito sa mga taong nagbibigay ng liwanag, hindi ng ulap. Kung may taong pagkatapos mong makausap ay parang naubos ka, huwag mo na silang hayaan sa susunod mong araw. Isa pa, tigilan ang sobrang pag-aalala. Sa totoo lang, wala pa akong nakilalang problema na nalutas dahil lang sa pag-aalala. Sinasayang nito ang lakas mo at binubulag ka sa mga posibleng solusyon. At kung may isang gamot na hindi binebenta sa botika pero makapangyarihan, ito ay tulog. Tulog. Lalo na para sa mga nasa edad 50 pataas, ang tamang tulog ay parang charger ng katawan at isip. Sa baryo namin, may kaibigan akong nasa 60 na laging gising ng 10 oras para lang mag-scroll sa cellphone. Noong tinamaan siya ng high blood at anxiety, sinabi ng doktor, matulog ka, hindi mo kayang ipaglaban ang katawan mong pagod. Ang ating mga gawi ay parang binhing itinatanim, lalaki sila sa mga taon na darating. Kung masanay kang kumain ng instant noodles tuwing gabi, huwag kang magulat kung pagdating mo ng 70, mas madalas ka sa klinika kaysa sa palengke. Kaya simulan mo ang araw mo sa mga mahahalaga. May kasabihang English, eat the frog first. Sa madaling sabi, unahin mo ang pinakaimportanteng gawain sa umaga, habang sariwa pa ang isip. Hindi mo kailangang maging perpekto. Pero ang maliliit na disiplina, tulad ng paglalakad sa umaga, pagkain ng gulay, pagtulog sa tamang oras, ay parang mga hakbang paakyat sa bundok. Hindi mo mararamdaman agad ang taas, pero makikita mo ang tanawin pagdating ng panahon. Tandaan, ang buhay ay hindi lang tungkol sa pera o trabaho. Ito'y tungkol sa kung paano mo pinipili ang mga kasama mo, ang pagkain mo, at ang iniisip mo. Simula pa lang ito. May iba pa akong aral na tiyak na tatama sa puso mo. Kaya manatili ka. Sino ang isasama mo sa buhay mo ay magtatakda ng landas mo. Kung may isang desisyong babalikan ko at gugustuhing baguhin, ito ay ang pagpili ko ng mga taong pinili kong pakinggan at samahan. Sa Pilipinas, sanay tayo sa pakikisama.
Pero sa totoo lang, ang pakikisama sa maling tao ay pwedeng magdala sa iyo sa maling direksyon. Isa sa mga pinakamahalagang aral, ang relasyon mo, lalo na sa asawa o kapareha, ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong trabaho. Napakaraming Pilipino ang nagpapakasal dahil sa panlabas na anyo o dahil lang sa pressure ng pamilya. Pero ang tunay na batayan ng masayang relasyon ay ugali, paninindigan, at kung paano kanila tinatrato sa araw-araw, hindi lang sa masasayang okasyon. Kung pipili ka ng taong makakasama mo habang buhay, tanungin mo ang sarili mo, kapag nawalan kami ng pera, respeto pa rin ba ang ituturing niya sa akin? At huwag mong iasa ang lahat sa swerte. Ang kaalaman sa pera ay hindi tinuturo sa eskwela, pero ito ang isa sa pinakakailangan mong matutunan. Sa halip na gumastos agad pagkatanggap ng sahod, ugaliing magtabi kahit 0% kahit may utang. Hindi ito tungkol sa laki ng ipon, kundi sa disiplina. Marami sa atin ang umaasa sa payo ng kaibigan, pinsan, o kapitbahay tungkol sa negosyo o pag-ipon. Pero kung gusto mong umangat, hanapin mo ang mga taong talagang alam ang ginagawa nila. Maghanap ka ng mentor, yung mas may karanasan kaysa sayo, yung hindi lang basta may opinyon, kundi may resulta. May kasabihang kung gusto mong mabilis na makarating mula punto A hanggang punto E, sumama ka sa taong nakarating na roon. At higit sa lahat, huwag kang mahiyang magsimula ng panibago, kahit ilang beses ka nang nadapa. Hindi mo kailangang hintayin ang bagong taon para magsimulang muli. Ang bagong buhay ay nagsisimula sa bagong desisyon. Sa mga barangay sa probinsya, may mga taong kahit simpleng pamumuhay ang pinili, maayos ang kalusugan, masaya ang pamilya, at may kapayapaan sa puso. Hindi dahil mayaman sila, kundi dahil matino ang pagpili nila, kung sino ang kasama, anong kinakain, at paano ginugugol ang araw. Ang tagumpay ay hindi palaging maingay. Minsan, ito'y tahimik na konsistensya. Kaya ngayon, itanong mo sa sarili mo, sino ba ang palagi kong pinapakinggan? Dahil baka sila rin ang nagtuturo sa iyo kung paano hindi umusad. Disiplina, paninindigan at ang tahimik na lakas ng loob. Habang tumatanda ka, mapapansin mong hindi na uso ang pagpalakpak sa mga nagsisigaw. Mas humahanga ka na sa mga tahimik pero disiplinado. Sa edad na 80, natutunan kong may dalawang klase ng sakit sa buhay, ang sakit ng disiplina at ang sakit ng pagsisisi. Parehong mahirap pero isa sa kanila ay nagbubunga ng lakas, at ang isa ay nag-iwan ng bigat sa dibdib habang buhay. Maraming Pilipino ang nahihirapang magsimula ng pagbabago dahil iniisip nilang huli na ang lahat. Pero hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang araw. Ang kailangan lang ay isang desisyon araw-araw kahit gaano kaliit. Sa probinsya, may kakilala ako na nagretiro sa edad 62. Tuwing umaga, naglalakad siya sa palibot ng barangay, hindi para pumayat, kundi para mapanatiling malinaw ang isip. Sabi niya, gusto kong abutin ang 70 na hindi nakasandal sa anak ko. Ito ang tunay na kalayaan, hindi ang pera, kundi ang kakayahang alagaan ang sarili mo hanggang sa huling hininga. At ito ang hindi tinuturo sa eskwela, kung paano manatiling matatag sa kabila ng lungkot, pag-iisa, at pagkawala. Ang mga taon ay parang hangin, hindi mo nakikita pero nararamdaman mo ang epekto. Dati, iniiyakan ko ang bawat paglayo ng kaibigan o ang mga pagkakataong nasayang. Pero habang lumipas ang dekada, natutunan kong hindi lahat ng pag-alis ay masama, minsan, iyon ang dahilan kung bakit ako naging buo. Kung ikaw ay nasa edad 50 at pakiramdam mo ay parang may kulang, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang katahimikan minsan ay hindi kawalan, kundi espasyo para makapag-isip, makapagdasal, at muling bumuo. Hindi mo kailangang sabihin sa buong mundo ang laban mo. Hindi mo kailangang i-post ang sakit. Ang mga pinakaimportanteng tagumpay ay madalas hindi nakikita. Tulad ng araw na pinili mong hindi sumuko kahit walang pumalakpak. At kung may leksyong nais kong ibigay sa iyo ngayon, ito ay ito. Kung hindi mo pipiliin ang disiplina ngayon, pipilitin ka ng pagsisisi bukas. Kaya habang may oras, habang may katawan, habang may katahimikan, piliin mong maging matatag. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mong dangal. Ang tahimik na tagumpay, mamuhay ayon sa sariling pananaw. Sa huling bahagi ng buhay, napagtanto ko na hindi pala mahalaga kung gaano karaming likes ang nakuha mo o gaano karaming tao ang pumalakpak. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung may kapayapaan ka ba kapag mag-isa ka na lang. Masyado tayong nasanay na sumunod sa dikta ng lipunan, dapat ganito kapag 30, dapat may bahay kapag 40, dapat may apo ka na pag 60.
Pero sa totoo lang, wala namang isang tamang landas. May mga kababayan tayo na tahimik na nagbebenta ng gulay sa palengke, pero kontento. May mga negosyante na may kotse at kondo, pero walang tulog, walang ngiti. Ang punto ko, ang halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kung paano mo tinatanggap ang sarili mo at ang direksyong pinili mong tahakin. Huwag mong hayaan na ang opinyon ng iba ang magdikta kung masaya ka ba o hindi. Tulad ng kasabihang Pinoy, hindi mo kailangang ipaliwanag ang tahimik mong kaligayahan. Maging maingat sa mga iniisip mo. Dahil ang boses sa isip mo ay ang naririnig mo buong buhay, siguraduhin hindi siya kaaway. Kung may taong hindi marunong magbigay halaga, bitawan. Ang respeto sa sarili ay hindi mo makukuha sa pamamagitan ng pag-adjust para sa iba, kundi sa pagtanggap sa sarili mong halaga. At kung pakiramdam mo ay parang huli ka na, tandaan mo ito, ang oras ay hindi palaging mabilis. Pero minsan, isang taon na pala ang lumipas nang hindi mo namamalayan. Kaya huwag mo nang hintayin ang bukas para simulan ang pagbabagong gusto mo ngayon. Ang tunay na lakas ay hindi palaging malakas ang boses, minsan, ito ay tahimik na pagtanggi sa mga bagay na hindi mo na kailangang dalhin. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, may tanong akong iwan para sa'yo. Kung ikaw ay 80 na, anong klaseng buhay ang gusto mong balikan, puno ng sana o puno ng buti na lang? Ang sagot ay hindi ko alam. Pero sigurado ako, kung makikinig ka sa boses ng karanasan, hindi mo kailangang hintayin ang katandaan para mamuhay ng may karunungan. Kaya kung may natutunan ka sa mga aral kong ibinahagi, huwag mo lang itong pakinggan, isabuhay mo. Hindi mo kailangan ng malaking pagbabago. Kailangan mo lang ng isang maliit na simula na paulit-ulit mong pipiliin araw-araw. Hanggang sa muli, manatili kang payapa, buo, at totoo sa sarili.